Okay, dumako na po tayo dito. Naaresto na daw po si totoo ba yan? Tignan po natin, tignan po natin kasi ito po yung kumakalat sa FB ngayon na naaresto naman si Mike Defensor. Kung totoo sana, edi thank God. Ah. Kasi siya ito, pwede na iwan eh. Baka mamaya may mangyari kaya ginagawa ko siya. Oh, new. Sir, dapat po talaga mag-proceed yung during kung hearing today. Dapat! Okay po, may sila po tayo. Kanina, kausap ko yung Sandali lang po. sobrang pangikipin to. Tsaka ayaw nila madinig yung mga tao. Mike Defensor, iba ka talaga. Ingat always. Ito pala yun. Ewan ko pero ako parang komplikado eh. May nag-send po sa akin nito, ano daw masasabi ko? May nag-send po, dahil nag-send sa akin eh. Yun o, naresto si... Nagulat ako. Pero parang hindi naman po eh. Peke eh, no? Parang peke po. Alam nyo, naatat nyo ako eh. Kala ko naman. Parang peke po eh. Kasi parang nagbablurred eh, no? No? Kasi siya ito, pwede na iwan eh. Baka mamaya may mangyari kaya ginagawa ko siya. Oh, new. Okay po. Sir, dapat po talaga mag-proceed yung during kung hearing today. Dapat! Okay po, may sila po tayo. Oo, parang hindi. Parang hindi. Sorry po sa nagpadala sa akin parang hindi po na-aresto eh. Parang hindi po siya kasi tingnan natin kung tingnan po natin siyempre yung post, di ba? Tingnan natin yung post, tingnan natin. Mike Defensor. Ang bugaw. Mike Defensor bugaw. Aray ko. Ayan trending Mike Defensor arrested. Mike Defensor arrested. Oh. Tingnan nga natin. Sandali lang po Mga kapuso, nandito na nga ngayon itong si former Congressman Mike Defensor kasama ang kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Ayan yung una eh. At sa mga sabi nito, Ayan yung una. Ayan po yung una. Ito yung tumitrending eh. Hindi naman eh. Dito tayo. Pero meron po siyang kaso non-bailable na parating. Ito po. Naku, Mike Defensor! Ito na nga ba ang sinasabi ko sa iyo, di ba? Dahil nga sa pagkakampi mo sa kasamaan at pagdepensa mo sa mga taong hindi dapat ipagtanggol, yan ang nangyayari sa iyo. At doon pa sa pagmamay-ari mong KTV bar. Ayan, pero meron po siyang paparating na non-bailable human trafficking. Paparating po siya. Pero yung video po na yun, parang hindi po totoo kasi sorry po sa mga nagsend Yan, tignan niyo po pag sinearch nyo Mike Defensor, trending nga po yung video na yun. Pero para sa akin po kasi, parang hindi po legit. 'Di ba? Mahirap po ma-fake news tayo, delikado eh. Parang hindi po legit. Parang AI po. Parang AI po. Ngayon, pero may paparating pong kaso na Mike Defensor. Ito po ay pinost noong June 19, 2026. Non-bailable human trafficking charge inihahanda ng NBI. So, ito po talaga ang paparating. At ito, wala pa pong warrant of arrest. Abangan natin. Non-bailable po to. Wala po siyang piyansa dito. Diretso. Diba? Yung mga babaeng minor de edad. Diba, mga kababayan, basahin po natin to, no? Nakakahiya. Non-bailable human trafficking charge inihahanda ng NBI laban dito kay Mike Defensor. Ang kaso ay kaugnay ng umano'y human trafficking activity sa isang KTV bar sa Pasig City, mga kababayan. 'Di ba? Sa totoo lang, no? 'Di ba yan yung yung nabebenta po siya ng mga puday. Yung binebenta niya po yung mga puday. Aray ko. Yan po ang magiging kaso niya. Teka lang, may babatiin pala ako.
Binabati ko nga pala ang aking Tita Lydia, Tito Teddy, si Tita Marivic, at si Tito Dennis Pilongo. At syempre kay Denmark, kay Carlo, kay Shane, kay Kuya Richard, kay Kuya Michael, kay Kuya Paulo. Ayan po, maraming salamat kahapon, nagkasama-sama po kami. And I love you all. Ayan, Solmoro, Pilongo, family, mga kamag-anak ko po yan. I love you, tita. Yung mga minor de edad na mga kababaihan na nandoon sa KTV bar, no? Yung mga nangyayari po sa loob, no? Nakakahiya, 'di ba? Sa totoo lang, binigyan kayo ng may kapal ng katalinuhan pero hindi nyo ito ginagamit sa tama. Hindi nyo ito ginagamit sa kabutihan. Ginagamit nyo ito. Hoy, nandiyan na rin pala. Shoutout dyan sa BBM United Hong Kong. Kausap ko po sila. Shoutout po, Ma'am Annette. Shoutout. Ayan po, BBM United Hong Kong. May project po kami. May project po kami. Hintayin natin. Thank you po, BBM United. Love you. Sa katarantaduhan, kabalbalan, kalokohan, at kasamaan. Di ba? Walang lihim na hindi nabubunyag. Kapag ang negosyo mo ay may kalokohan, kapag ang business mo ay merong kalaswaan. Di ba? Sisingaw at sisingaw yan na parang lihim, nasisingaw ang baho. Di ba? Walang lihim na hindi nabubunyag. Ang baho talaga nun. Biro mo, Mike Defensor, kinulong mo yung mga tahong sa aquarium. Di ba? Di ba? Kinulong. Parang grabe, ang baho nun. Diba? Ang baho nun, men. Kinulong mo yung mga taong sa aquarium. Aray ko. Ayan, shoutout din sa akin, Tito Ber at Ate Nora, tsaka kay Nika. Shoutout sa inyo. Anong amoy nun? Aray ko. Sa totoo lang, yung pagkampi ni Mike Defensor sa kasamaan, di ba? Yan po ang hudyat ng kanyang pagbaba. Dahil ang pagkampi sa kasamaan ay kailanman ay hindi nagtatagumpay. Tama. Lalong-lalo na may, ano sabi ni Gloria? Aray ko. Ano sabi po nila Bandera nung nahuli? Nang may scandal sila? I am sorry. Aray ko. Yung paninira nila laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung paninira nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ang tagal na po nilang sinisiraan at pinapabaksak si Pangulong Bongbong Marcos. Gumagawa pa sila ng rally. Tama. Nilalangaw naman. Tama. Langaw. Wala na nga eh. Wala na. Asan yung rally nyo ng June 12? Nga. Alam mo, shoutout talaga kay Director Matibag dahil nabibigyan pong aksyon ng mga ganitong fake news at mga mali pong mga balita na pinapakalat para po sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakagaling nyo po, Director Matibag. Saludo po ako sa inyo. And tuloy-tuloy nyo lang po, Director Matibag, dahil marami po kayong natutulungan at lalong marami po kayo nabibigyan linaw na ating mga kababayan. Pwede na kayong tumakbong senador. Aray ko. Diba? Gumagawa pa sila ng impeachment kay President Bongbong Marcos. Wala naman, nababasura naman. Tapos yung paglabas nila sa 18 retired na Marines na puro kabalbalan, katarat. Hoy, ang latest po sa 18 Marines, nagsisialisa na po. Ayan po ang latest. Mga kababayan, dahil hindi po nababayaran ni Mike Defensor. Yung 5 milyon po, hindi po na kumpleto. Marami po na
Marami po na, marami po nagsisialisan. Ako. Aray ko. Ayan po ang latest na balita. Marami daw po nagsisialisan na mga 18 marites. Kasi nga po, yung pangako na 5 milyon ay hindi po tinutupad. Diba? Kahit operan daw sila ng puday ni Mike Defensor, ayaw daw nila. Aray ko. Diba? Kaya abangan po natin ito. Babaligtad na po ang ibang kargador. Huwag natin tawaging Marines, dishonorable eh. Babaligtad na po ang ibang kargador na Marines dahil kulang po ang binigay na suhol sa kanila. Aray ko. Di ba? Kulang po ang binigay na suhol sa kanila. Kaya po, this week, baka malaman na natin po kung sino talaga ang pasimuno. Malamang yan, sino pa ba? Mike Defensor yan eh. Kilalang yan eh. Mahilig magtanim witness eh. Aray ko. Kantaduhan at kasinungalingan. Walang ebidensya, walang katunayan, walang pruweba. Kwentong barbero lang at haka-haka lang at gawa-gawa lang. Tama. Para lang siraan ang pangalan ng mga Marcos. Tama. Pero yan po ang hindi nila nagawa na pabaksakin ang isang presidente na mabuti ang hangarin para sa bansa natin. Alam mo, abangan nyo na lang po ang sona ng Pangulo, bagong sona ng Pangulo. Gigibain kayo lahat. Hindi, matindi po ang expose ng sona ng Pangulo susunod. Gigimbal po uli sa buong Pilipinas. Talagang may bago na naman po ipapanukala ang Pangulong Bongbong Marcos na isang batas na kanyang pag-iigihang ipatupad. At number 1 nga po dyan ang anti-dynasty. Ipapatupad niya po yan at ang pagiging open ng government sa lahat ng taong bayan. Ayan po ang abangan nyo. Pinag-aaralan na po ng Pangulong Bongbong Marcos kung paano ito maidi-deliver sa SONA at nakakapangilabot po talaga. Nabasa ko na eh. Nabasa ko na eh. Sabi niya, pamangkin, okay na ba to? Sabi ko, okay na yan. Para dagdagan mo pa. Dapat, sobrang transparent. Aray ko. Ayan po, abangan nyo yung anti-dynasty bill. Sinabi ko na sa inyo sa SONA. Yan po ang magiging main highlights. Isa lang yan sa main highlights ng SONA. Ire-report po ng Pangulo ang nangyari nitong mga nakaraang taon at ang gagawin niya sa mga natitira niya pong taon. Gagawin niya na po ang dapat mapapakinabangan ng taong bayan. At uunahin niya nga yung anti-dynasty bill Na si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dito kay Mike Defensor? 'Di ba na puro katarantaduhan ang ginagawa? 'Di ba? Sayang ang katalinuhan na ibinigay ng may kapal. Oh. Sayang na sayang. Ginamit po sa kasamaan, ginamit sa kasinungalingan, ginamit po sa katarantaduhan at kademonyuhan. Yari ito si Mike Defensor. Kung sa ibang administrasyon di ka nagtino, ngayon magtitino ka. Sa mga ibang administrasyon po nakawala siya eh. Sa ibang administrasyon nakakagago po siya ng mga tao. Lalong-lalo na nung panahon ni Gloria, akala mo hari po yan. Nung panahon po ni Gloria, akala mo haring-hari si Mike Defensor. Akala mo kung sino umasta. O ngayon, makikita mo yung nahanap mo. Bigla na lang naman sumulpot to eh. Kasi nga po, ganyan ang trabaho niya, manira. Kaya biglang sumusulpot yan. Kaya mga kababayan, ano po ang masasabi nyo? Karapat dapat na po bang ipasok po sa bilangguan etong si Mike Defensor? At karapat dapat po nakasuhan na patong-patong-patong dahil sa kanyang kasamaan. Ayan, mahilig kasi magpapatong yan eh. O sige, nakapili ka na, patungan mo na. Diba? Ayan po, hilig ni Mike Defensor. Ba, nakapili ka na sa aquarium. O, yan pa napili mo? O,
Opo, yan napili ko. O, patungan mo na. Patong-patong. Mahilig sa patong-patong to eh. Aray ko. Nawa, deserve po ba ni Mike Defensor na makulong, mga kababayan? I-comment nyo po sa comment section ang inyong masasabi. I-comment nyo po, mga kababayan, para malaman po natin kung sino ang mas nakakalamang. Yun lang, mga kababayan. O, di ba? Yan po, abangan natin yan ha. Pero po yung video, medyo alanganin po ako dito eh. Yung video po medyo, ayan o, medyo, Eh kasi si Atty. Kevin yun eh. Baka mamaya may mangyari kaya binalikan ko siya. although gusto po natin siya maaresto, pero wag sanang ganitong AI video na parang obvious eh. Nagbo-blurred po kasi eh, no? Tignan niyo po yung mata niya. Ayan, no? Yung mata niya, oh. Hindi, ano, oh. Pero magaling po ang pagkaka-edit, ha? Magaling pagkaka-edit. Sir, dapat po talaga nag-proceed yung jury kung hearing today. Dapat! Okay po, may sila po tayo. Deepfake, oh. Deepfake. Kanina, kausap ko yung Blue Lipa. Sandali lang po. Sobrang pagkikipit to. Tsaka ayaw nila madinig yung mga tao. Mike Defensor, Di ba? Parang malabo po, malabo. Hindi po yan po ang ating masasabi diyan ay parang hindi po talaga eh. Hindi po parang na-edit po ng AI. Kaya pero alam mo, sa tutuusin lang po, sino bang hindi gusto maaresto to? 'Di ba? Ang dami na po nitong ginawang fake news, lalong-lalo yung 18 Cargador. Siya po ang founder niyan. Siya po talaga ang nahuli ni Trillanes. Una, nagde-deny pa. Wala daw siya kinalaman pero siya yung nagsha-shuttle. At yung mga script na itong mga 18 Cargador, siya rin po ang nagsagawa niya, kasulong si Baligod at si Marco Beta. Oh. At ito naman po, napag-alaman din natin na siya rin po ang nag-donate kay Marco Beta na hindi po declared. Yung pa lang kaso na yan Oh. Kaya malaman po natin ito pong ni Mike Defensor. Ito pong kaso niya na human trafficking, baka ilabas na po to ng NBI para madampian na po ng kulungan to. Masyado na madaldal to eh. Masyado na pong maraming tinapakan tong hayop na to. Kailangan talaga to ikulong na eh. Aray ko. Bida-bida eh. Diba? Bida-bida po talaga eh. Lahat na lang gusto niyang pagbidaan. Tapos sasabihin niya po, si Sara Duterte daw po ay walang ninakaw. Aray ko. Pwede ba naman yun? Sara Duterte, apelido nga niya magdanakaw. Diba? Pag sinabi magdanakaw, number 1, Sara Duterte. Aray ko. Pero dahil nasa plantilla po sila ng mga Duterte, wala lang. Diba? Biro nyo po, sa makakita 18 Cargador. Inuulit ko yung iPhone, meron na sila, wala pa sa iPhone. Yung iPhone, meron na sila nung iPhone 16, wala pa yung iPhone mismo na naggagawa. Nakita daw nila sa dagat, inatira ng pera ng maleta si BBM sa dagat, pero lake. Aray ko. Inatira daw si BBM ng May 2022. Hindi pa presidente si BBM. Si Duterte yung inatira nila. Si Duterte presidente nun eh. Aray ko. Pwede daw po tayong mag-withdraw at magpapalit ng pera sa money changer ng 60 million. Saka makakita nun money changer po may hawak ka 60 million, pupunta ka sa money changer, makakapagpapalit ka ng $1 million. Doon pa nga lang sa AMLAC eh. Di ba nagsabi yung AMLAC? 500,000 lang po ang pinaka everyday na pwede mong withdrawin at gastusin sa bangko.
Yun lang ang exceeding nila 500,000. Pero sila po nakakapagpapalit ng 60 million. Doon. Aray ko. Di ba? Sa crypto, o pwede yan sa crypto. Ewan ko, wala akong alam sa crypto eh. Pero sa larangan ng money changer, sa larangan ng bangko, hindi mo pwede yan. Kailangan 500,000 ka lang. Pero si Mike Defensor po, proud na tanga sila. Tinatanga nila ang mga tao. Di ba? Ngayon, inalis si Loren Regarda, dinagdag si Chis Escudero. Oh, ang galing. Nasita ni Sharon Cuneta, ngayon binago. Aray ko. Bang klase. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, udas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila sama-sama. Sigaw ng puso'y Duterte, abay nakakaputang ina. 10 utos kaibigan, huwag patayin ang kapwa mo. Tinago nila si Bato, pinatakas din ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Madudumi ang taktika para lang kay Sara. Taong bayan hindi inisip, taong